Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Ginang Irabon. Narito po ako upang isaulat ang kabanatang 30 na pinamagatang Si Huli o Si Huli. Bago mananaking tatalakayin ang buod ng kabanatang ito, tatalakayin ko muna ang mga tauhan ng kabanatang ito. Una, si Huli. Si Huli ay isa sa anak ni Kabisang Tales at siya din ay nagpaalipin kay Hermanang Pensyang. At kasintahan rin siya ni Basilio. At dahil nang namasukan siya sa pagkaalipin ni Hermanang Pensyang, ay tinubos siya ni Basilio. Siya din ay pinagnanasaan ni Padre Camora at ginahasa. Ang pangalawang tauhan ng kabanatang ito ay si Tandang Selo. Si Tandang Selo ay ama ni Kabisang Tales na naging pipi dahil sa matinding nararamdaman niya nung umalis at namasukan si Huli. Ang pangatlong tauhan ng kabanatang ito ay si Hermana Bali. Si Hermana Bali ang tumulong at nagpayo kay Huli na pumunta sa kumbento upang humingi ng tulong kay Padre Camora. Siya din ay isang matandang matulungin kay Huli. At siya din ang pinaalalahanan si Huli na huwag matakot dahil sasamahan siya sa kumbento at hindi iiwan. Ang pang-apat na tauhan sa kabanatang ito ay si Padre Camora. Si Padre Camora ay isang padre paroka ng Tiana. Siya din ang nagasa kay Huli at siya din ay may pagnanasa sa dalaga. Ang ikalimang tauhan sa kabanatang ito ay si Hermana Pensyang. Si Hermana Pensyang ang naging amo ni Huli at siya din ay mapanghusgang alay. At siya din ang nahusga sa ama ni Kabisang Tales at sa kaniyang pamilya na dapat lang daw na naranasan nila ang kasawian na iyon dahil makasalanan silang tao. At yun lamang po ang mga tauhan sa kabanatang ito. Tutungo naman ako sa buod ng kabanatang ito. Ito ang buod ng kabanatang ito. Sisimulan ko na. Marami ang hindi naniwala sa mga paskin at paghihimagsik ng mga mag-aaral. So dito natin makikita na ang mga mag-aaral na gustong magtayo ng akademya ng wikang Kastila ay nabilanggo. Sa paglagay ng ilan, ito ay paghihiganti ng mga prayle dahil sa pagkakatubos kay Huli na anak ng tulisan, mahigpit na kalaban ng isang korporasyon. Ang sabi-sabi ng iba ay kaya lang daw nahuli si Basilio o nabilanggo ay dahil sa paghihiganti ng mga prayle, dahil sa pagkalaya ni Huli na siyang anak ng isang tulisang mahigpit na kalaban ng isang korporasyon ng prayle. Ayon kay Hermana Pensyang ay mabutit pinalis na nito si Huli dahil ayaw niyang magalit ang mga prayle sa kanya. Gayong dinamdam naman talaga niya ang pagkakatubos sa dalaga. Ayon pa kay Hermana Pensyang ay mabutit at pinalis niya daw si Huli dahil ayaw niyang magkagalitan sila ng mga prayle o magkaaway sila ng mga prayle. At si Hermana Pensyang dito ay nagbanggit rin ng
Dapat lang daw na nakulong si Basilio dahil sa kung ano-ano lang daw ang mga sinasabi nito ukol sa mga maliliit na hayop at mga sakit. Sa simula ay di makapaniwala si Huli sa balita ni Hermanang Bale na patay na si Kapitan Tiago. Nung unang sinabi ni Hermanang Bale o binalita ni Hermanang Bale kay Huli ang pagkamatay ni Kapitan Tiago, ay akala niya ay nagbibiro lamang si Hermanang Bale. Ngunit naging seryoso si Hermanang Bale at sinabing hindi siya nagbibiro. Nang malaman ni Huli ang katotohanan, ay namutla siya at umiiyak at nahimatay. Ngunit nang malaman ang totoo ay nahimatay ang dalaga. Dahil nawala na si Kapitan Tiago, ay wala nang tagatangkilik ang binata. Nang dahilan sa pagkawala ni Kapitan Tiago, ay wala nang tagatangkilik si Basilio upang makalabas sa kulungan. At naging malungkutin si Huli simula noon. Binalak nitong magpatiwakal ngunit hindi natuloy dahil sa takot na sa impyerno ito mapunta. Nagtanong si Huli kay Hermana Bale kung magpapatiwakal ba siya ay mapupunta siya sa impyerno. Kaya noon ay takot na itong magpapatiwakal o magpapakamatay dahil takot itong mapa-impyerno. Nagbigay ng abuloy ang mga kamag-anak ni Basilio, ngunit kulang pa rin ito upang mailigtas. Nagbigay ng abuloy ang mga kamag-anak ni Basilio, ngunit kulang pa rin ito upang maipaligtas ang binata. Kung kaya't umisip si Hermanang Bale ng mas mabuting paraan. At ang naisip ni Hermanang Bale ay pumunta sila sa tagasulat ng bayan. Sumangguni sila sa tagasulat ng bayan at wala itong nagawa. Kundi ituro sila sa hukom. At ang hukom naman ay ipinayong sa diyain si Padre Camora. Habang nasa daan, ay tumanggi si Huli na dumaan sa kumpento. Dahil minsan itong humingi ng tulong kay Padre Camora sa pagkakulong ni Tandang Selo. At ang kapalit ni Padre Camora ay ang puri ni Huli. Kaya takot siyang pumunta sa kumbento upang humingi ng tulong kay Padre Camora. Minsan nitong tumanggi sa mga praile nung nangangailangan ang kanyang mga magulang. Kung kaya't ngayon ay lapit siya sa praile dahil kay Basilio ay tiyak na marami ang kukutya sa kanya. Tiniis pa rin ni Huli ang mga sisi ng kamag-anak na hindi nakakabati ng mga pangyayari sa kanila ni Padre Camora. Ito yung sinabi ko kanina na takot si Huli kay Padre Camora dahil sa insidente sa pagkatulong nito kay Tandang Selo upang makalabas. Nang gabing iyon ay bahagyang nakatulog si Huli, ngunit ito ay pagising-gising dahil sa masamang panaginip. Kung hindi lamang sana gabi ay tumakbo na ito patungo sa kumbento. Nang gabing iyon ay nakatulog si Huli kaagad at binabangungot siya o pinanaginip ng masama.